Bakit ako nawala? Ayun nga. Hey guys, it's Saya and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, I'm back! So bakit nga I'm back? Kasi guys, matagal ako nawala. So ang naisip ko na content for welcoming 2025 is syempre yung Q&A and also yung mukbang since mahilig ako kumain. So yung mga questions ngayon is related siya more on sa life. Nag-ask ako sa Instagram ng mga questions na gusto nila itanong sa akin for this vlog. Tapos namili si Guay ng 15 questions. So hindi ko alam yung mga itatanong. So guys, yung food na napili ko today is yung lagi ko nakikita sa TikTok. So meron tayong mac and chicken with rice, tapos fries. Hindi ko alam yung tawag. Ano to? Tenders. Basta ito guys, chicken tenders with fries. Tapos may bun siya dito. Tapos merong free na mac and cheese dito sa in-order ko. And also, nag-avail ako ng 3 dip. Yung food ngayon guys is parang Raising Cane's ng Pinas vibe. Sobrang takam na takam ako tikman to. Kaya tikman na natin. Let's go. Yung chicken, hindi ko alam, di ko sure ito feeling ko wala tong flavor. Parang yung original nila. But dito, baka nalagyan na ng sauce. Kasi, ayan. Pero, tatry ko pa rin yung mga sauces nila. So, by the way, this is not sponsored. Talagang gusto ko lang talaga siya i-try. So, yung first question. Is, kamusta ako? Kamusta ako? Okay naman, doing good. Pero, yun nga, sobrang busy lang this past few months, weeks, days. Years. Sobrang daming ginagawa, guys. Hindi naman ako si Wonder Woman para kayanin pagsabay-sabayin. So, na-stop ako sa vlogging, pero I'm back. Ready na ako ulit. Sinabi ko sa sarili ko, this 2025, magiging active na ulit ako sa YouTube. So, abangan niyo yung mga next vlogs natin. Kasi busy is good naman eh, di ba? Titikim na ako. Unahin natin tong chicken. Sabi ko nga na busy ako, diba? So, na-busy ako, of course, sa business, sa bahay namin, kasi madami rin akong inaasikaso doon. Siyempre, sarili ko din, nagiging active ako physically. Like, nagtatry ako ng ibang sport. Hindi lang ako mahilig sa talaga, mac and cheese. Pero masarap siya. What's my goal this 2025? Goal ko? Ano nga ba goal ko? Good question, Hindi ko alam. So, yung goal ko this 2025 is maging active sa YouTube. Hindi lang sa YouTube, physically din. Kasi before, talagang, parang kulang ako sa, physical activities. Charot. Okay guys, so yung goal ko this 2025 is maging more productive, maging more responsible as a person. Tsaka yung discipline, kailangan ko ma-discipline. Gusto ko maging consistent, so kailangan ng discipline. Ready na ako ulit guys maging Wonder Woman. Kaya gawin lahat sabay-sabay. Let's go. Goal ko din gumising ng maaga. Actually, nasimulan ko na guys. So, congrats nyo ako. Morning person na me. No. Okay, yung gusto ko i-try na hobby, madami. Like, more on adventures kasi adventurous ako. So, gusto ko matry mag-free diving. Gusto ko mag-hiking na yung talagang hiking talaga. Hindi yung hiking. Ano pa ba? Gusto ko mag-step out sa comfort zone ko. Which is yung mga kinakatakot ako gusto ko gawin. So, malalaman niyo yan. May itatry ako gawin na i-vlog ko. So, abangan niyo yun. Magugulat kayo. Hindi, joke. Baka ako yung magulat. Ginagawa ko pag may weekend time ako. Nanonood ng movies with family. Naglalaro. Kasi kapag sobrang busy ako, tapos nasa-stress na ako. Ginagawa ko, naglalaro ako. Yun yung stress reliever ko. So, maglalaro ako ng mga pambatang game sa phone. Like, wag na, nakakaya yung mga laro ko dito. Pang mga, alam yung mga Candy Crush, yung parang ganun. Basta yun guys, yung mga good sort, ganyan. Comforting sa akin, yung feeling. Kasi yun nga, nag-start na ako mag-tennis. Actually, binibigyan ko talaga siya ng time. Dapat ma-check ko yung mga goals ko for this week na makapag-tennis ako, magawa ko to, yung mga ganun. Biggest what if ko. What if
nag-work na lang ako abroad before. Ano kayang life ko right now? So, backstory guys. Kasi after ko mag-graduate ng culinary, plan ko talaga mag-work abroad. Like, gusto ko lang magkaroon ng experience and everything. Pero wala man ako balak mag-stay doon for good. Uwi ako pag nakaipon ako and then doon ako mag-open ng restaurant. Kaso lang, nagkaroon ng pandemic. Like, guys, sinaayos ko na, nakapag-interview na ako, may mga papers na, may agency na, basta na-askas na everything. Tapos bigla nagkaroon ng pandemic. So, na-lockdown tayo. So, mahirap umalis ng bansa. Doon din ako nag-start mag-vlog. In-explore ko yung vlogging world. Yun na yung what if ko. Yun lang naman. Ang love language ko is siguro yung acts of service tsaka yung gift giving. Gift giving daw, sabi ni Guay. Pag may naisip ko, ay, pwede ito. Sige, yun na lang. Pero bakit pag sa akin nang gagaling? Ako nagsasabi. Yung pag-aasikaso, kunyari, kila Niana, yung mga simple lang, nagluluto ako ng food for them with love. Tapos, with love. With love. So, feeling ko acts of service yun. So, yun nag-inspire sa akin. Kasi, alam ko sa sarili kong gusto ko talaga magluto. Tapos, love na love ko yung cooking class namin before. Nung kindergarten ata lang ako nun. Naalala ko yung feeling na yung nagluluto ako. Parang sobrang na-enjoy ko siya. So, yun yung nag-pursue sa akin. Baka para sa akin talaga ito. Tapos, growing up, mahilig na ako mag-explore din sa pagluluto. So, mahilig din ako kumain. Di lang halata, pero malakas ako kumain sometimes. So, try ko na to isa. How did I get to business? Hindi how who? Okay, so nag-start ako mag-business dahil kay Mikey. Siya yung nagbigay sa akin ng idea ng business. Kasi mahilig kasi ako sa mga shirts before. Siya naman, into business talaga siya. And then, dun na pumasok na, ba't di tayo gumawa ng business na lang? Since hilig mo is damit. Tapos ako, hilig ko is mag-business nga, parang magbenta, ganyan. So, yun na yun, guys. Doon na nag-start yun. So, yun nga, guys. After nun, after niya ako bigyan ng idea, nag-yes ako agad. Since bata pa ako, na-excite ako. And then, gumawa ng business plan si Mikey. Since ginawa niya yung thesis, andun na lahat, business plan, ganyan-ganyan. And-explain niya na lang sa akin kung ano yun. Kasi syempre, wala pa ako dun sa level na yun. Nag-release na kami ng first collection namin. Inalok-alok namin. Syempre, hindi pa naman sobrang uso yung social media before. Kaaral pa kami nun sa school. Doon namin binibenta. Yun yung parang target customers namin, which is yung mga students. Tapos, nag-boom lang din kami nung pandemic. So, matagal na yung Rebel, guys. 2017 pa lang siya. Let's go, Rebel. So, saan galing si Kenny? Saan namin napulot si Kenny Beans? Bakit Kenny Beans? Yung mga Rebel na supporters dyan, yung mga solid D, loyal customer, alam nila yan kung saan galing si Kenny. So, si Kenny is from Rebel. Mascot ni Rebel. Siya yung parang Jollibee namin. So, yung Rebel, there. Sabi kasi ni Mikey, cute daw yung name na Kenny. Barbie niya daw dati kasi si Ken. Kaya Kenny. So, hindi ko masagot yung question mo, pero yun na explanation ko sa kanya. Main struggle of owning a business. Siguro yung pag-handle ng tao medyo mahirap. Doon ako pinaka na-challenge na part, yung sa pag-handle. Kasi sa operations okay naman. Yung pag-handle lang talaga ng tao. Yun lang. So habang tumatagal naman guys, natututo naman ako. Natututo lang din ako sa kanila. Natututo lang din ako sa mga experiences, ganyan. So ayun. It's a growing process guys. You need to learn, accept your mistakes. Guys, naman siya ba si Carms? Dito na siya. Fresh from probinsya ng Tuguegarao. So, yung isang challenge na na-overcome ko this year is yung last year is yung pag-alis ni Chef Marky. Siyempre, umalis si Chef. Sino ba yung magte-take over? Siyempre, ako. Siyempre, nakakalungkot na umalis siya. Ganyan-ganyan. Nag-adjust din kami and everything. Lalo na ako. Ako yung pinaka nag-adjust kasi parang sa akin napasa yung work niya. Pero okay lang naman. Nagulat ako kasi na-enjoy ko siya. Nakalimutan ko na siyang gawin since na-busy nga ako before. So, nung nagluto ako, parang shocks. Yung feeling ba, parang bumalik. Parang, wala lang, masarap lang sa feeling. Tapos, na-enjoy ko na pinaglulutuan ko sila daddy, sila mama. With extra, hindi ko masabi, extra love. Basta, nag-enjoy ako. So, yung natutunan ko sa challenge na yun is,
hindi porket na may gumagawa na for me or for us, hindi ko na siya gagawin. Katulad nga nun, since si Chef Marky nandyan na, siya na nagluluto, hindi na ako na masyado namumblema sa food. Pero nagluluto pa rin naman ako, pero yung drive ko magluto, parang, basta nakalimutan ko siya eh. Hindi ko ma-explain ng maayos. Kasi nagluluto pa rin naman ako kapag nag-vlog, ganyan-ganyan, mahilig ako magluto. Pero hindi na yung katulad ngayon na talagang nag-explore ako sa ingredients. Sobrang happy ko lang na na-feel ko ulit yung happiness ng pagluluto. And thanks to Chef Marky. I miss you, love. Biggest regret ko, anong natutunan ko dun? Dami. Biggest regret. Hindi nyo kasi alam, guys. Parang umalis ako sa business namin ni Mikey sa Revel. Kasi hindi ako naging responsible, hindi ako naging consistent, nag-give up ako agad. Mahirap din kasi challenge din since bata pa ako nag-start, nag-aaral ako, tapos may business, ganyan. Nahirapan ako. Yung naging regret ko doon is, yun nga, hindi ako naging more responsible that time. Hindi rin ako naging consistent and nag-give up ako agad. So, ang easy ko mag-give up before. So, yun yung niregret ko. Sana, yun lang, biggest regret. And natutunan ko doon na maging awag agad susuko, maging more responsible and maging consistent. Kasi importante yun eh. Importante yun sa life and also sa business. Buti na lang guys, uso yung second chance. Diba? In-invite niya naman ako ulit and tinry namin ulit i-workout. Paggawa? So, yung memorable sa akin, guys, yung mga nag-travel ako sa Japan, sa Hong Kong, sa iba't ibang bansa, guys, kasi parang yun na yung pinaka-ano ko sa sarili ko, yun na yung pinaka-treat ko sa pagiging busy ko, sa pag-overuse ko ng katawan. Nililook forward to going this year is active na talaga sa lahat ng bagay, like pag-vlog, sa work. Gusto ko mag-try ng mga sports. Sa ngayon, guys, tennis. Kasi one sport at a time, diba? Gusto ko rin matuto mag-golf eh. Pero isa-isa lang. Gusto ko rin mag-workout kasi gusto kong maging healthy. So, yun yung nililook forward ko this year. Healthy physically, healthy mentally. Okay. And of course, I'll bring you guys with me. Isasama ko kayo sa aking journey. Journey? Makikita niyo yung pagbabago. Boto niyo, Seiya, for president. Nililook forward ko din i-vlog lahat and i-share sa inyo. Kasi nga, gusto ko na bumawi sa inyo, guys. And I'm so sorry sa pagiging inconsistent at hindi pagiging active. Sobrang daming nagme-message sa akin every time. Kailangan mag-vlog. Natapos ko na lahat ng vlog mo. Wala ka pa rin. So, bakit ako nawala? Nag-focus ako sa mga bagay-bagay. And ngayon, ready na ako na mag-vlog ulit. And promise ko sa inyo and promise ko sa sarili ko na kailangan na maging active. So that's it for our first vlog of the year. Na-enjoy ako kumain. Na-enjoy din ako mag-answer ng questions nyo. Medyo mahirap eh for me kasi hindi ko alam yung questions talaga at all. Since marami ako natira guys, don't worry, hindi masasayang yan. Papatry natin sa ating mga friends sa likod ng camera. See you and thank you. See ya on my next vlog, please. Paano ba kakain muna ako tapos sasagot ako? Kumakain na, pang sumasagot. Sige. Active naman ako pala physically kasi namamalengke nga ako eh. Ha? How are you? So, hindi, paano nga ba? Ang tawag doon? Ano ba? Wait lang ah.